Wala kang karapatan na sumbatan ako. Anak ko siya, kaya ako lang ang may karapatan magdesisyon para sa kanya. Ikaw, sampid ka lang. Nanay ka lang ng anak niya pero hanggang dun lang yon. Naintindihan mo? Asawa ko siya. Asawa niya ako. Ano na naman ang ituturok niyo sa akin? Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako baliw? Mga wala kayong puso para pasakitan ng inosenteng tulad ko. Maging masaya sana kayo sa halaga ng pera na ibinayad sa inyo habang araw-araw at gabi-gabi akong pinapatay sa sakit na mawalay sa anak ko. Pagbabayaran niyo lahat to. Babalikan ko kayong lahat. Bakit ba nangyari sa amin to? Bakit ba ako pinahihirapan ng ganito? Ito na bang kabayaran sa mga kasalanan ko? Sinubukan ko lang namang protektahan ang anak ko at ang apo ko laban sa babaeng yun. Paano ako mabubuhay sa lugar na to? Maingay, marumi at mabaho. Aray, ang kati na mukha ko at ang katawan ko. Taon 2012, Laguna. Alas 6 ng umaga, malakas ang ulan na may kasama pang kulog at kidlat. Apo, bukas ka na lamang kaya umalis. Masama ang panahon. Mahihirapan kayong bumiyahe. Lola, kailangan ko na pong umalis. Baka maibigay pa sa iba yung trabaho na inaalok sa akin ni Andre. Minsan lang ho ang ganitong oportunidad kaya hindi po natin pwedeng palampasin. Ay, o siya. Basta mag-iingat ka lagi doon. Lagi kang tatawag para hindi kami nag-aalala sa'yo. Isa pa, huwag basta magtitiwala, ha? Nagkalat ang mga manloloko ngayon. Ingatan mo yung puso mo at ang pagkababae mo. Huwag kang magpapabuntis kung ayaw mong pagpiestahan ng mga tsismosa dito sa atin. Si Lola talaga. Hindi pa nga ako nakakaalis kung ano-ano na naman ang iniisip. Huwag kayong mag-alala. Aalagaan kong sarili ko at yes, hindi ako magpapaloko. Alam kong mamimiss niyo ako pero konting taste lang muna para naman may paayos natin tong bahay. At saka ayaw ko nang bumalik pa kayo sa pambabarang, Lola. Masama ho yun at natatakot ako na baka bigla tayong balikan ng mga pamilya na binibiktima nyo. Aba, napag-utusan lamang naman ako. Sila ang lumapit sa akin kapalit ng malaking halaga. Yun na nga po. Nagkapera nga kayo pero may buhay naman na napapahamak. Paano kung yung mga binabarang nyo sila naman talaga ang biktima? Maraming ganon. Kinaingitan lang kaya pinapabarang. Hindi naman lahat ng lumalapit sa inyo ay naghahanap ng hustisya para sa sarili nila o kaya para sa importanteng tao sa buhay nila. Minsan, sila naman talaga ang masama at ginagamit lamang kayo para pahirapan yung tao na ipinapabarang nila. Kaya tama na ho, nangako na kayo sa akin. Oo na, hindi ko nagagamitin ang aking itim na kaalaman. Kung sakali man, yun ay kung may tao lamang na mang-aagrabyado sa iyo. Aba, lintik lang ang walang ganti. Gantiin na nila ang lahat. Wag lamang ang pinakamamahal kong apo. Umuwi ka ng ligtas at wala ni katiting na galos, ha? Gusto ko ay araw-araw ka pa rin naming nakakausap ng Lolo Gido mo. Nasaan na nga ba yun? Gido! Gido! Aalis na si Glyza. Kumuha ka ng tricycle at nang hindi na ito sumadya pa sa paradahan. Mukhang wala yatang planong tumila ang ulan, ha? Napakalakas ng ulan. Mababasa ako. Kaliligo ko lamang kahapon at masyadong malamig Baka naman umatake na naman tong ubo ko. Oh, kita mo na. Inatake na naman ang katamaran ng lolo mo. Alam mo, apo, huwag ka na magtataka kung isa sa mga araw na ito ay malalaman mo na lamang na pinalayas ko na ang Lolo Gido mo. Kapag inuutusan ay napakaraming palusot. Nakakapikon na minsan. Sadya naman kasi napakalakas ng ulan. Bukod sa nag-aalala ko sa apo natin na bibiyahin na ang ganitong panahon, saksakan ng lamig kaya alam mo namang mahina ako dyan. Aba, bakit sinabi ko bang magpaulan ka? Napakalaki ng payong dyan. Bakit hindi mo gamitin? Gusto mo bang ihambalos ko sa iyo yan? Ay, eto na nga, kikilos na.
Kapag ako tinamaan ng kidlat, mawawalan ka ng gwapo at mabait na asawa, makita mo. Wala ka na makikitang kapareho ko. Ay, salamat naman sa Diyos at sumunod din. Ay, hindi pa nga ho ako nakakaalis. Nagbabangayan na naman kayo. Huwag na ho kayong lumabas, Lolo. Patitilain ko na lang po muna ang ulan. Mabuti pa, mag-picture-picture muna tayo para naman may titingnan ako kapag namimiss ko kayo. Dito ho kayo, Lolo. Iyan. 1, 2, 3, smile. Isa pa ho, say cheese. Ang ganda ko naman riyan, Apo ah. Siyempre naman ho. At kaya ako maganda kasi nagmana ako sa inyo. Ay sus, naghihintay din na mapuri yung gurang. Alam mo, Gido, mabait ka naman. Yun naman ang importante. Hoy, kung makapagsalita ka para namang hindi mo alam kung paano ako pinagkakaguluhan noon ng mga dalaga sa baryo namin. Pasalamat ka, ikaw ang pinili ko. Ha? Aba, masyado ka namang mayabang. Hindi ko nga malaman kung bakit sa dinami-dami ng manliligaw ko noon ay sa lalaking saksakan ng katamaran pa ako napunta. Alam mo ba, Apo, ang sabi niya sa akin noon, gagawin niya ang lahat para sa akin. Sabi mo pa nga, di ba, susungkitin mo pati ang mga bituin. Pero ano nangyari? Nikulangot mo, hindi mo kayang tanggalin. Ay naku, Gido ka, oh. Masyado ka lang maselan. Kunwari ka pa pero mahal na mahal mo naman ako. Ilang beses ka na nagsabi na iiwan mo ako pero hanggang ngayon hindi ka pa rin naman umaalis. Aray, bakit akong aalis sa mga kanununuan ko pa ang bahay na ito? Ikaw ang makapal ang mukha na hindi umaalis kahit ilang beses na kitang pinapalayas. Siyempre, mahal na mahal kaya kita. Kaya kahit lagi mo akong inaaway, nagtitiis na lamang ako. Pasalamat ka na lang din talaga kasi mahal kita kahit mukha kang kalaban. Ano ka mo? Ay nako, tama na nga ho yan. Baka magkatotoo pa yung away ninyo. Ayan, mukhang tumila na ho ang ulan, kaya tumigil na rin po kayo, ha? Ayaw kung lagi kayo nag-aaway, daig nyo pa mga bata. Ay, dahil malayo ako, kailangan aligaan yung isa't isa, ha? Lo, huwag masyado nagpapasaway kay Lola, ha? Huwag tatakas para makipag-inuman. Yung mga gamot nyo, iinumin nyo lagi. Ay, pasensya na, Apo. Huwag ka mag-alala. Hahabaan ko na lamang ang pasensya ko dyan sa lolo mo. Talaga ba? Parang wala ka naman nun. Anong sabi mo? Wala na po yun. Tara na po, Lolo. Ihatid nyo na ako sa paradahan. Bye, Lola. I love you. Sinundan na lamang ng tingin ni Lola Ingrid ang kanyang apo at ang kanyang asawa na noon ay nagmamadali ng umalis. Nakaramdam siya ng lungkot lalo na't sa matagal na panahon ay yun ang unang pagkakataon na mawawalay ng matagal sa kanila ang kanilang pinakamamahal na apo. Anak si Glyza ng kanyang ina sa pagkadalaga. Nakapangasawa rin agad ng bago ang kanyang nanay, kaya naman ang kanyang lola Ingrid at lolo Gido na lamang ang nag-aruga at nagpalaki sa kanya. Samantala, nang makasakay na ng tricycle si Glyza ay nakangitiyon na kumakaway sa kanyang lolo papaalis. Konting tiis lang muna para sa pangarap. Mahal na mahal ko po kayo ni Lola. Nang makarating si Glyza sa terminal, ay agad na rin yung nakasakay ng bus at sakto naman na papaalis na yun. Inabot ng mahigit 10 oras ang biyahe at nang makarating sa kanyang bababaan ay naroon na rin ang kanyang sundo na si Andre. Matalik na kaibigan niya yon mula nang siya ay nasa high school pa lamang. Pareho silang suki ng bawat singing contest sa kanilang lugar. Miyembro ng banda si Andre na tumutugtog at kumakanta sa mga resto bar. Nagkataon naman na nangangailangan sila ng babaeng singer, kaya naman agad niyang ipinaalam yon kay Glyza. Thank you sa pagsundo, best ha? Wala yon, kesa naman maligaw ka pa. Kumusta? Hindi ka naman nahilo sa biyahe? Anong hindi? Idinaan ko na nga lang sa tulog eh. Alam mo naman, tapos ngayon lang kaya ako bumiyahe ng ganito kalayo. O siya, tara na't na makapagpahinga na ang best friend ko. Isang jeep na lang naman galing dito, makakarating na tayo sa apartment ko.
Dalawa naman ang kwarto doon kaya huwag ka mag-alala. Hatian mo na lang ako sa renta kapag may pera ka na. Ang taray! Salamat talaga, Besta. Huwag ka mag-alala, kapag nakaluwag-luwag na, babayaran kita agad. Buti na lang naisipan mo akong isali sa banda nyo. Oo naman, kaya nga tinawagan kita agad eh. Alam ko na mas lalong makikilala pang banda namin dahil sa'yo. Huwag ka naman ganyan, bigla tuloy ako na pressure. Sus, ikaw pa ba? Ang galing-galing mo kaya. Ikaw nga tong laging panalo nun sa mga sinasalihan natin eh. Yung tipong kapag nakikita ka nila, alam na nila agad na ikaw ang mananalo. Oo na, tara na. Nagpatuloy sa pagkukwentuhan hanggang sa makasakay na ng jeep sina Andre at Glyza. Hanggang sa tumunguyon sa balikat ng binata at nakatulog ng muli. Bandang 6:00 na ng umaga nang makarating sila sa apartment ni Andre. Agad naman nagluto ng almusal ang binata para sa kanilang dalawa at bago siya matulog, tinulungan na siya ni Andre na ayusin ang kanyang mga gamit. Nang magising yun, agad naman sila nag-ensayo at pagkatapos ay nagpunta na sa isang kilalang resto bar. Mababait at sobrang generous sa mga customer natin. Sigurado mag-e-enjoy ka. Mabait din yung kasamahan natin sa banda. Matutuwa sa iyo yung mga yun, lalo na mga customer. Ay, sana nga, hindi ako maunahan ng kaba. Ikaw? Kakabahan? Para kang halimaw kapag nagpe-perform sa stage? Hindi nga nagkamali si Andre. Agad na nakilala at nagustuhan si Glyza ng kanilang mga customer. Sa paglipas ng ilang buwan, isa sa mga napahanga ng dalaga ay ang binatang mayaman na si Mark. Kaibigan niya ang may-ari ng resto bar na yon, kaya naman halos gabi-gabi ay dumadaan siya pagkagaling sa trabaho. Glyza, pauwi ka na? Yes po. Hinihintay ko lang po yung kaibigan ko, si Andre. So kaibigan mo pala talaga siya maliban sa magkatrabaho kayo. Akala ko kasi boyfriend mo eh. Masyado kayong close eh. Opo sir. Ano po kasi, magkaibigan na kami mula pa nung high school. Para na nga po kami magkapatid. I see. Meaning to say, single ka pa? As in, wala pang boyfriend? Wala pa po. Wala pa pong plano. Sige po sir, ingat po kayo sa pag-drive. Babalikan ko na lang po si Andre. Ibang klase. Mukhang pahihirapan pa yata ako Ay, dinedma niya ba yung pagiging magandang lalaki ko? Hindi niya ba alam na halos magkandara pa ang ibang babae rito para lang mapansin ko tapos ako na tong lumalapit sa kanya? Lalayo pa siya. Isa sa mga araw na to magiging girlfriend din kita. Sinisiguro ko yan. Ay, Glyza, Glyza, Glyza. Palingon-lingon si Glyza nang bigla siyang tinapik sa balikat ni Andre na noon ay bitbit ang kanyang gitara. Sino sinisilip-silip mo dyan? Yung kaibigan ni boss? Si Boss Mark. Bakit? Crush mo? Hindi no, kinausap niya kasi ako kanina. Ikaw? Kinausap? Hindi nga. Oo nga, medyo nailang nga ako kaya ayun, nag-aalibay na lang ako. Bakit? Ano bang sinabi niya sa'yo? Wala yun. Halika na, amuyin na lang tayo. Antok na ako eh. Ang daya naman. Ganyan ka na ngayon sa akin Ayaw mo magkwento? Siguro. Uy, aminin. Pinopormahan ka no? Hindi no, ang kulit mo. Hindi magkakagusto sa akin yon. Amoy mayaman at siguradong may girlfriend na yon o baka nga may asawa na. Ay, bakit ba natin siya pinag-uusapan? Tara na nga. Ayaw mo nun? Makakapag-asawa ka ng mayaman? Mababago ng buhay mo. Hindi mo na kailangan magpuyat pa't magkanda pao sa pagkanta. Tumigil ka nga. Hindi ko pinangarap na makapag-asawa ng mayaman. Kaya ko naman magtrabaho. Naks, sipag naman talaga ng best friend ko. Pero malay mo, sabi nga, huwag tayo magsasalita ng tapos. Mula nung gabing yun, halos araw-araw nang gumagawa ng paraan si Mark para makausap ang dalaga. Dahilan para hindi na makatanggi si Glyza, lalo na't maging ang best friend niya ay naging tulay din nito para siya ay ligawan. Halos 6 na buwan din siyang niligawan ni Mark hanggang sa sinagot niya na ang binata. Ay, tama ba itong ginagawa ko? Bakit parang
Kahit alam kong gusto ko rin naman siya. Oo, may nararamdaman naman talaga ako sa kanya. Pero bakit parang may mali? Kinakabahan ako. Natatakot ako na hindi ko maintindihan. Masyado ka lang nag-overthink. Mas okay nga yan eh. Para makita mo kung walang magbabago sa pakikitungo niya sa'yo ngayong boyfriend mo na siya. Isa pa, mukhang seryoso naman talaga yung tao eh. Sabihin na natin na magiging okay kami, pero paano naman yung pamilya niya? Baka mamaya sugurin ako ng nanay niya rito tapos alam mo na, mahirap lang ako at hindi ako bagay sa... Ayun, napakanega mo talaga. Hindi naman lahat na mayaman masama ang ugali, uy. Malay mo mabait din tulad ni Sir Mark. Kung hindi naman, di sana mag-offer na 1,000,000 tapos balatuhan mo na lang ako. Nakakaasar ka talaga. Ito naman, nagbibiro lang naman eh. Nakabatok ka agad. Kalmahan mo lang kasi. Enjoy. Hindi naman pwedeng puro na lamang trabaho. Lumab life ka rin. Tumigil ka nga. Kaya pala hanggang ngayon hindi ka pa rin nagkaka-girlfriend. Wala ka rin naman nililigawan. Umamin ka nga sa akin. Bakla ka ba? Anong bakla? Hindi ah. Di ba pwedeng hindi ko pa nakikita yung babaeng para sa akin? Sus, palusot. Aminin mo lang kasi. Hindi kita i-judge, promise. Hindi i-judge ka dyan. Anong tawag sa ginagawa mo? Nagtatanong lang. Sige na nga, hindi na kita kukulitin. Makalipas ang 1 taong relasyon, nagulat na lamang si Glyza nang yayain siya ni Mark sa bahay nila upang ipakilala ang dalaga sa kanyang mga magulang. Kinakabahan man ay hindi na rin nakatanggi pa ang dalaga, lalo na't yun din ang paraan para mas makilala niya ang binata maging ang mga magulang nito. Bumili pa yun ng formal na bestida na isusuot nung araw na yun at sinuot niya ang niregalong hikaw at kwintas ng binata para sa gabing yun. Nang makarating sa bahay, agad na sinalubong ang magkasintahan ng nanay ni Andre sa kanilang napakagandang balkonahe. Maganda ang ngiti noon lalo na nang makita ang maayos na tindig ni Glyza at ang suot nito na hindi mapagkakamalan na anak mahirap. I'm glad to finally meet you, Iha. Thank you po, tita. Nice meeting you po. Tuloy ka. Nagpaluto ako ng mga paborito ni Andre para kung sakali man may idea ka na sa kung anong gusto ng anak ko. Alam mo, ito ang unang beses na nagpakilala siya sa amin ng dad niya ng girlfriend. So I guess you're the lucky girl. Feel at home, Iha. I told you mabait ang mami and dad ko. Sure ako na magugustuhan ka nila. Tara? Matipid lamang nang umiti si Glyza kay Mark, sabay huminga ng malalim bago humakbang papunta sa napakalawak na dining area. Kinikilabutan pa siya nang makita ang mga babasagin at mamahaling figurin. Grabe, ang yaman pala talaga nila. Diyos ko po, kayo na pong bahala sa akin. Baka mamaya hindi ako makasagot sa mga tanong ng mami at daddy niya. Sana naman huwag silang English ng English. Baka mamaya hindi ako makasagot eh. Nakakahiya. Babe, are you okay? Relax ka lang, okay? Dad, we're here. Si Glyza po, my girlfriend. Ikinagagalak kita makilala, Glyza. Maupo na kayo't masarap magkwentuhan habang kumakain. Agad naman hinila ni Mark ang upuan para makaupo si Glyza. Napalunuklaway na lamang ang dalaga nang makita ang iba't ibang sukat ng kubyertos na nasa kanyang harapan. Napatingin na lamang siya kay Mark at ginaya ang ginagawa ng kanyang boyfriend. Nagkatinginan naman ang mag-asawang Ted at Vina na animoy na halata ang ikinikilos ng dalaga. Napabuntong hininga si Vina at napailing. Glyza, pwede ko bang malaman kung saan kayo nagkakilala ng anak ko? Sa resto bar po. Oh, I see. May sarili kang resto bar, tama ba? Hindi po, tita. Singer po ako doon. What? Singer? In short, nag-entertain ka ng mga lalaking... Mom, it's not what you think. Isang magaling na singer si Glyza. Super talented siya. How about your parents? Anong work nila? Ikaw, anong tinapos mo? May iba na pong pamilya ang nanay ko at hindi ko pa po nakikilala ang tatay ko. Yung lolo at lola ko po ang nagpalaki sa akin. Hindi na rin po ako nakapag-aral sa kolehiyo. Excuse me.
kausapin mo yung anak mo at baka kung ano pang masabi ko. Dad, sandali. May problema po ba? Glyza, malino naman siguro sa'yo kung ano mangyayari kapag ipinagpatuloy mong pakikipagrelasyon sa anak ko. Alam mo kasi, kilala na namin ang mga katulad mo. Mga hampas lupang nais makaangat sa buhay, kaya maghahanap ng makakapitan. Pwede naman yon, pero marami pang iba dyan. Huwag na lang ang anak namin. You can go now. Hindi na lamang nagsalita pa si Glyza at nagmamadaling lumabas. Ma'am, sobra naman po kayo. Bakit niyo naman ginawa yon? Anong mali sa ginawa namin? Mark, nag-iisa ka naming anak ng daddy mo. We want all the best for you. Hindi yung makikipagrelasyon sa cheap at hampas lupang yon. Ito na huling beses na pag-uusapan natin siya. Hiwalayan mo ang babaeng yon. Naiintindihan mo? Maluha-luhang pinunasan ni Mark ang nagngingilid niyang luha dahil sa galit at patakbong lumabas para sundan si Glyza. Inabutan niya ang dalaga sa labas ng tarangkahan na noon ay patuloy sa paghagulhol. Babe, sorry. Hindi ko naman alam na... Ano? Hindi mo alam na ganun kamata pobre ang mga magulang mo? Sabi ko naman sa'yo noon pa, hindi tayo bagay. Tanga ko rin kasi. Dahil kahit alam ko ng posible mangyari to, hindi ko pa rin pinigilan ang sarili ko na mahalin ka. Babe, minahal din naman kita. Hindi ko naman naisip na mamahalin din kita sa kabila ng maraming pagkakaiba nating dalawa. I'm sorry kung nasaktan kita. Susubukan kong kausapin sila ulit to give you a chance na... Tama na Mark, wala rin pupuntahan ng relasyon natin. Tsaka ayaw kong ako pa maging dahilan kung bakit magkakasira kayo ng parents mo. Tanggapin na lang natin na hanggang dito na lamang talaga tayo. Babe, sandali. Glyza! Agad na pinara ni Glyza ang dumating na tricycle at sumakay ang dalaga. Parang wala sa sarili na nagpahatid sa paradahan ng jeep, pauwi sa bago niyang apartment na malapit din lang sa tinutuluyan ng kanyang kaibigan na si Andre. Doon siya dumiretso sa bahay ng binata at agad na ininom ang isang nakabukas na beer pagdating niya roon. Aba, kailan ka pa natutong uminom ha? Teka, ano ba nangyari? Bakit mugtong-mugto yung mata mo? Nag-away ba kayo ni Mark? Wala na kami. Ano? Bakit? Paano? Nang babae ba siya? May asawa na? Ano? Ayaw ba sa'yo ng parents niya? Kung alam mo lang yung sobrang kahiyan na naramdaman ko kanina. Hindi ko alam na may ganun pala kamata pobreng mga tao. Akala ko kasi sa mga teleserye lang may ganun eh. Sa totoong buhay din pala. Ano bang sinabi sa'yo? Hindi ka man lang ba pinagtanggol ni Mark sa mga magulang niya? Mukha namang hindi niya inaasahan na ganun ang mangyayari. Nung una dahil sa itsura kong to, akala ng parents niya mayaman ako. Noong nagtanong na sila tungkol sa akin, sa mga magulang ko at trabaho ko, doon biglang nag-ibang tingin nila sa akin. Alam mo yung pakiramdam na para akong basahan sa paningin nila. Sa tanang buhay ko, kanina ko lang naranasan na mapahiya ng ganon. Siguro dahil mapera sila, iniisip nila na peperahan ko lang yung anak nila. At syempre, mas gugustuhin nila yung babaeng kasing yaman din nila. Natutuloy akong bumiyahe mag-isa nang wala sa panahon. Ay, hindi tama yung ginawa nila sa'yo. Tsaka, sana ipinagtanggol ka man lang ng Mark na yun. Upakan ko siya eh. Kukulit-kulitin ka niya tapos hindi ka naman pala niya kayang protektahan. Ay, huwag ka mag-alala. Makakahanap ka pa ng mahal ka talaga at yung kaya kang ipaglaban. Huwag kang iiyak dahil doon, hindi bagay sa'yo. Gusto mo ba lumipat tayo ng bar para... Hindi naman kailangan. Bakit tayo mag-a-adjust? Sa susunod na magkita kami, hindi ko na siya kilala. Wala akong ibang dapat gawin kundi kalimutan ko na siya. Makalipas ang isang buwan. Eto, tubig. Mag-iisang linggo ka na nagsusuka. Magpa-check up ka na kaya. Baka mamaya, hindi na lang basta acid yan ha. Sorry, best, pero baka naman buntis ka. May nangyari ba sa inyo ni Mark bago kayo naghiwalay? Hindi nakaimik ang dalaga sa tanong ng kanyang kaibigan. Tumungo na lamang yon sa sofa, sabay na pahawak sa kanyang ulo na noon ay tila ba may malalim na iniisip. Hindi pwede to. Ayoko na magkaroon pa ng ugnayan sa Mark na yon, lalong-lalo na sa pamilya niya. Kung sakaling buntis nga ako, mas gugustuhin ko pang palakihin na lamang mag-isa ang bata. Tapos,
ikaw ang mahihirapan. Bah, kung buntis ka, dapat kanyang panagutan at ang batang nasa sinapupunan mo. Kahit man lang sa pinansyal na pangangailangan ninyo. Isa pa, hindi ka pwede magpuyat kung buntis ka. Paano ka magtatrabaho? Uuwi ka ba sa probinsya? Ay, nakakainis. Ano ba tong pinasok ko? Hindi to pwedeng malaman ni Lola. Sigurado mapapagalitan niya ako. Bes, anong gagawin ko? Ay, sasamahan kita magpa-check up tapos kapag nakumpirma natin na buntis ka, kailangan mo magdesisyon para sa ikabubuti ng bata, hindi lang para sa sarili mo. Nung araw ding yun, nakumpirma nila na mahigit 2 buwan ng buntis si Glyza. Pag-uwi sa bahay ay hindi pa rin halos makausap yon ni Andre. Pwede bang ako na lang ang magsabi kay Mark? Alam kong masama pa rin ang loob mo sa kanya, pati na rin sa mga magulang niya. Pero alam ko naman na hanggang ngayon mahal mo pa rin siya. Tatay siya na magiging anak mo. Malay mo pag nalaman ng mga magulang niya na magkakaapo na sila, magbago na rin ang tingin nila sa'yo. Nung una, hindi muna ipinaalam ni Glyza ang totoo kay Mark, hanggang sa naging maselan ang kanyang pagbubuntis. Kaya kinakailangan niya ng humingi ng tulong sa ama ng bata na nasa kanyang sinapupunan. Nang malaman yun ng binata, agad niya yung ipinaalam sa kanyang mga magulang. Anong gusto mo mangyari ngayon? Pakakasalan mo ang babaeng yon? At bakit naman po hindi? Pero sa ngayon, ang importante yung bata. Kailangan niyang tulong ko. Kailangan ako ng mag-ina ko. Mark, nahihibang ka na ba? Isa pa, gaano ka nakasisiguro na anak mo ngayon? Alam mo, mga babaeng katulad niya, gagawin ang lahat para lamang mangyari ang gusto nila. Pera lang yan. Yaman lang ang kailangan niya sa'yo, kaya huwag kang basta-basta magpapauto sa babaeng yon. Mom, Dad, hanggang ngayon ba naman kayo pa rin na magdedesisyon para sa akin? May sarili akong buhay. May trabaho naman ako at hindi aasa sa inyo para sa mag-ina ko. So please, kung ayaw niyo kay Glyza, fine. Pero hindi na ako magpapakontrol sa inyo. Sige, magmatigas ka. Baka nakakalimutan mo na lahat ng meron ka pwedeng mawala sa oras na lumabas ka sa pintong yan. Kapag ipinagpilitan mo yung gusto mo, galit na pinagsusuntok ni Mark ang pader dahil sa pagpipigil niya ng galit. Sa oras na may mangyari masama sa mag-ina ko, hindi ko kayo mapapatawad. Mark! Anak! Mark! Mukhang nabilog na nga ng babaeng yon ang ulo niya. Alam mo, may naisip akong paraan. Bakit hindi natin pagbigyan ng gusto ng anak natin? Kapag nandito na ang babaeng yon, mabilis na lang natin siyang matatanggal sa buhay ni Mark. Isa pa, hindi ako makakapayag na isang babaeng hampas lupa ang kalalakihang ina na magiging apo natin. Kapag nakapanganak na siya, para na lang siyang lumang gamit na wala ng silbi at kailangan ng itapon. Marami pang paraan para magbago ang isip at nararamdaman ni Mark para sa babae na yon. Huwag ka mag-alalahan. Ako nang bahala. Hindi naman pwedeng lalo tayong magmukhang kontrabida sa buhay ng sarili nating anak. You know, kung alam niya lang na we're just trying to protect him. Ay. Kalaunan, sinamahan pa ng mag-asawa ang kanilang anak na sunduin si Glyza sa apartment na kanyang tinutuluyan. Pasensya ka na nung nakaraan, Iha. Ang mabuti pa'y kalimutan na natin yon. Ang importante sa ngayon, maging maayos ang lagay niyo na magiging apo namin. From now on, parte ka na rin ng pamilya. Huwag ka mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Salamat po. Kung hindi po sana masela ng pagbubuntis ko, hindi ko naman... Babe, responsibilidad ko kayo ng baby natin. Mahal kita at pakakasalan kita. Para patunayan ko sa iyo na mahal kita, hindi na ako makakapayag na maghiwalay pa ulit tayo. Tara na. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Makakasama sa anak natin yan. Isang private civil wedding kung saan silang dalawa at ang mga magulang lamang ni Glyza ang naging saksi sa pag-iisang dibdib ni na Mark at Glyza. Sa katunayan, ang mga magulang ni Mark ang nag-asikaso ng lahat ng yun. Masaya naman si Glyza dahil kahit papaano nararamdaman niya na natanggap siya ng mag-asawa. Hindi pa rin ako makapaniwala na kasal na tayo. Thank you, Mark. Salamat kasi pinaglaban mo pa rin ang relasyon natin. Kami ng baby natin. Huwag ka mag-alala. Hanggat nabubuhay ako, poprotektahan ko kayo. Mahal na mahal kita at ang baby natin. Alam mo, babe,
Hindi ako makapaniwala na mamahalin kita ng sobra. Nung una kasi wala naman sa loob ko na magseryoso pa sa relasyon. Pero akalain mo, sa'yo lang pala ako bibigay. Wala eh. Masyado akong na-inlove sa boses at mga mata mong yan. Naku, nambola ka pa talaga. Ay, sana hindi ako mahirapan sa panganganak. Hindi na ako makapaghintay na makita ang baby natin. Ako rin. Sobrang excited na ako makita at alagaan kayo pareho. Lumipas ang mga araw. Mas lalong naging masaya ang pagsasama ni Mark at Glyza. Hindi nakakapagtrabaho ang babae dahil maselan niyang pagbubuntis. Inako muna ni Mark ang responsibilidad nito sa kanyang lolo at lola. Nadismayaman ang dalawang matanda nang malaman na nag-asawa na ang kanilang apo at ikinasal na yon na hindi man lamang sila nakadalo ay wala naman silang nagawa kundi tanggapin at maging masaya na lamang sa naging kapalaran ng kanilang apo. Nang malaman naman ng mga magulang ni Mark ang tungkol sa pagsuporta niya sa lolo at lola ni Glyza, galit na galit ang mga yon. Kita mo na, Ted? Ito ang sinasabi ko eh. Ang sarap ng buhay nila, ha? Ano, pati sila responsibilidad na rin ni Mark? Pabayaan mo na. Pasasaan ba't may hangganan rin naman ang pagpapakasarap nila? Kapag nakapanganak na si Glyza, wala na siyang silbi at ilalagay na natin siya sa dapat niyang kalagyan. Eksakto. Pauwi ng kababata niyang si Jane. Ewan ko na lang kung hindi magbago ang isip ni Mark kapag nagkita silang muli. Ni Katiting ay walang binatbat ang Glyza na yan sa babae na nararapat para sa anak ko. Higit sa lahat, tayo ang magpapalaki sa apo natin. Siya lang ang may karapatang makinabang sa pera at ari-arian natin. Isang gabi, galing sa trabaho si Mark. Malakas ang ulan at hangin. Habang nagmamaneho, agad niya namang sinagot ang tawag ni Glyza na batid niyang nag-aalala na para sa kanya ng mga sandaling yun. Babe, nasan ka na? Okay ka lang ba? Oh babe, ayos lamang ako. Pauwi na, nasa biyahe na. Sige babe, mag-iingat ka sa pagmamaneho ha? Opo, I love you. I love you too babe. Hindi gumagana ang preno. Mababangga ako! Sigaw, tunog ng mga sasakyan. Malakas na pagbangga ang huling narinig ni Glyza nung mga oras na yun. Hindi! Mark! Nang marinig ni Vina ang malakas na hiyaw ni Glyza, ay nataranta yon na lumapit sa kanya. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Tita, na-aksidente po yata si Mark. Kausap ko po siya tapos narinig ko po na nawalan daw siya ng preno. May narinig po akong banggaan. Hindi pwede may mangyari masama sa anak ko. Hindi! Ilang minuto pa ang lumipas, may tumawag ng mga pulis na nagparating ng malungkot na balita tungkol sa sinapit ni Mark na dineklara ng mga doktor na dead on arrival. Kasalanan mo to. Malas ka sa buhay ng anak ko. Aray ko po, tita. Bitawan niyo po ako. Nasasaktan po ako. Talagang masasaktan ka. Halika dito. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Kinaladkad ni Vina si Glyza sa isang madilim na silid na nagsisilbing tambakan ng mga lumang gamit at siniguro na hindi makakalabas yun. Tita, palabasin niyo po ako dito. Kailangan ko makita ang asawa ko. Palabasin niyo ako dito para awahan niyo na. Pinabantayan din siya ni Vina sa mga katulong upang masiguro na magiging ligtas pa rin ang apo nila hanggang sa maisilang ang bata. Tila bilanggo na inaabutan lamang ng pagkain at tubig sa silid na yon. Ilang beses ring nakiusap si Glyza ngunit hindi siya pinakikinggan ng mga katulong, lalo na't takot ang mga yon sa kanilang amo. Sa burol kung saan naroon lahat ng mga kamag-anak at kaibigan ay wala man lamang ni isang nakakaalam na mayroon ng asawa si Mark. Samantalang hindi mapigilan ni Glyza ang kanyang sarili na panghinaan ng loob dahil sa kanyang sitwasyon at higit sa lahat, ang katotohanan na hindi man lamang niya nakita sa huling pagkakataon ang kanyang asawa.
Alam ko kung nasan ka man ngayon. Hindi ito ang gusto mo, babe. Tulungan mo ko. Bigyan mo ko ng lakas ng loob para sa anak natin. Mahal na mahal kita. Matapos mailibing ang lalaki, ay lalong nanariwa ang galit na mag-asawa para kay Glyza. Hindi ko nagugustuhin pa makita ang pagmumukha ng babaeng yun sa pamamahay ko. Wala akong pakialam kung ano mangyari sa kanya. Palayasin mo na siya sa bahay na to at baka kung ano pa magawa ko sa kanya. Ted, hindi pwede. Kailangan natin makasiguro na wala siya magagawa laban sa atin. Isa pa, paano nga po natin? Hindi natin pwedeng idamay ang bata sa galit natin sa kanya. Kung meron mang dapat magdusa, siya lamang yon, hindi ang apo natin. Kung ganun, panahon na para ipadala siya kung saan siya nararapat. Tama. Nakausap ko na rin naman yung may-ari ng ospital na yon. Ibibigay natin ang halaga na hinihingi nila basta maisagawa lamang nila na maayos ang plano. Bago yon, gusto ko munang iparamdam sa kanya at isang palang katotohanan na ni minsan ay hindi siya welcome sa bahay na to at hindi siya magiging parte ng pamilya natin. Ilusyonada. Isang gabi, mahimbing na natutulog si Glyza habang iniinda ang labis na pagkahilo dahil sa mainit na silid na mahigit 1 linggo niya nang tinitiis. Nagising siya nang bigla na lamang may sumipa sa kanyang paa at nang imulat niya ang kanyang mga mata ay dahan-dahan siyang tumayo sa kanyang kinahihigaan. Tita, palabasin niyo na po ako dito. Hindi ko na po kaya. Hindi mo na kaya ang init? Bakit? Nakatikim ka lang ng malamig na kwarto tapos hindi mo na kayang tiisin ang init dito? Mas mainit pa ata sa impyerno sa bahay kung saan ka lumaki. Pasalamat ka't dinadala mo ang apo ko dahil kung hindi, walang dahilan para lumabas ka sa mainit, madilim at maalikabok na kwarto na to kung saan ka nababagay. Bakit po ba kayo nagagalit sa akin? Wala naman po akong ginagawang masama. Hindi ko naman po kasalanan na minahal ako ng anak ninyo. Na nagkaanak kami. Bakit niyo po ba ginagawa sa akin to? Bakit niyo pinagkakait sa akin ultimo karapatan na makita ang asawa ko? Hinayaan niyo siyang ilibing na hindi ko man lamang nakikita. Wala kang karapatan na sumbatan ako. Anak ko siya, kaya ako lang ang may karapatang magdesisyon para sa kanya. Ikaw, sampid ka lang. Nanay ka lang ng anak niya pero hanggang dun lang yon. Naiintindihan mo? Asawa ko siya. Asawa niya ako. Asawa? Oo nga pala. Yun nga pala ang alam mo. Sa tingin mo ba talagang papayag kami na maging asawa ni Mark ang isang hampas lupang katulad mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Peke ang kasal niyo, kaya wala kang mahihita kahit piso mula sa amin. Pasalamat ka nga dahil sa ilang buwan mo ng pagtira dito ay nakaranas ka ng masarap na buhay. At isa pa, alam ko rin naman na ang anak ko ang nagpapadala ng sustento sa mga patay gutom mong lola at lola. Hindi ba? Napakaswerte niyo naman. Masarap bang magpakasasa sa pera na pinaghirapan ng anak ko? Ang kapal ng mukha mo. Peke, napakasama niyo. Ni minsan wala akong hiningi sa anak niyo. Kusang loob niyang ginawa yon dahil hindi na ako makapagtrabaho. Alam niyo naman naging masela ng pagbubuntis ko sa loob ng ilang buwan kaya naman ginamit mo yon para samantalahin ang kabaitan ni Mark. Ngayong wala na siya at alam mo na ang totoo. Malaya ka na makakaalis sa bahay na to kapag naisilang mo na ang anak mo. Pero habang hindi pa, baka naman gusto mong pagtrabahuhan ang lahat ng pagkakautang mo. Wala akong utang na dapat pagbayaran. Napakasama ng ugali niyo. Kayo nakiusap at lumapit sa akin na sumama dito tapos ganitong gagawin niyo sa akin? Mga wala kayong awa. Mga sinungaling kayo. Kahit gumapang pa ako sa hirap, kaya kong buhayin ang anak ko kesa ikulong niyo ako dito. Anong gagawin mo? Aalis ka? Anong klaseng buhay ang ibibigay mo sa apo ko, ha? Itutulad mo siya sa'yo? Ipinanganak na mas mahirap pa sa ipis at daga? Lalaki na walang narating sa buhay? Huwag mong idamay ang apo ko sa kamalasan mo dahil kami lamang ang nararapat na magpalaki sa kanya. Hindi niyo makukuha sa akin ang anak ko. Mamamatay muna ako bago niyo siya makuha sa akin.
Buong lakas na itinulak ni Glyza si Vina. Nanghihina man, pilit niyang inihakbang ang kanyang mga paa para makalabas sa silid na yon. Bruha, bumalik ka dito! Mga katulong, huwag niyong hayaan na makalis ang babaeng yan! Pinagtulungang pigilan ng mga yun si Glyza, na noon ay pilit naman na nagpupumiglas. Parang awa niyo na. Hayaan niyo na ako makalis dito. Ang tiyan ko, ang sakit. Manganganak na yata ako. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, Glyza. Kaya naman siguro malinaw na sa'yo na kahit anong gawin mo, wala ka na magagawa pa para ilayo sa amin ang anak mo. Dahil kahit sarili mo, hindi mo matutulungan. Kung ano man ang binabalak mo, tandaan mo, hindi hahayaan ng Diyos na ilayo mo sa akin ang anak ko. Makalipas ang ilang sandali, umalingaw-ngaw na ang tunog ng ambulansya. At doon ay agarang isinugod sa ospital si Glyza. Nanganak yon sa isang pribadong ospital. Matapos mailuwal ang isang malusog na sanggol, ay tanging iyak lamang noon ang kanyang narinig, bago siya nawalan ng malay. Samantala, nang magising ang babae, ay nasa loob na siya ng isang makipot na silid. Wala siyang marinig na ingay mula sa labas. Kinapa niya ang kanyang tiyan at parang kumakabog ang kanyang dibdib nang maalala ang kanyang bagong silang na anak. Ang anak ko, hindi maaari. Hindi nila pwedeng kunin sa akin ang anak ko. Tao po! Tao po! May tao ba dyan? Pakiusap palabisin niyo ako dito. Kailangan ako ng anak ko. Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Dahil sa malakas niyang sigaw, may tumungo namang 3 tao na masasabi niyang nurse dahil sa mga suot na uniforme ng mga yon. Nasaan ang anak ko? Pwede ko ba siyang makita? Pasensya na ho, pero wala po kaming alam tungkol sa sinasabi nyo. Nasa mental facility po kayo ngayon para ho gumaling na kayo. Tuturukan ko na lang ho muna kayo ng pampakalma. Mental facility? Teka, huwag mo iturok sa akin yan. Hindi ako baliw. Bagong panganak ako. Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Ibalik niyo sa akin ang anak ko. Kawawa naman siya. Mukha namang nasa maayos siyang pag-iisip. Ginagawa lang natin ang trabaho natin, pre. Isa pa, hindi naman siya dadalhin dito ng mga kamag-anak niya kung wala talaga siyang sakit sa pag-iisip. Ay, tama ka naman. Tara na, marami pa tayong pasyente na asikasuhin. Samantala, Gido, kumusta na kaya ang apo natin? Bakit kaya hindi siya nagpaparamdam? Ilang gabi ko na rin siyang napapanaginipan. Hindi kaya may nangyari na masama sa kanya? O di kaya ay may pinagdadaanan siya ngayon? Ay, kung ano-ano naman yung iniisip mo, hindi naman yun pababayaan ng asawa niya. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip pa. Sinusubukan ko naman pero iba talaga ang pakiramdam ko. Kung maaari ko lamang siyang puntahan ay ginawa ko na. Paano naman natin siya pupuntahan? Hindi naman tayo maalam bumiyahe. Baka mamaya ay maganda ligaw-ligaw pa tayo doon. Siguro abala lang siya o ay baka nanganak na. Huwag ka mag-alala. Pasasaan ba't tatawag din yon? Kailan ba naman tayo natiis ng apo natin? Samantala, ng mga oras na yun, tumungo si Andre sa bahay ng mga magulang ni Mark. Nag-aalala na rin kasi siya sa kalagayan ng kaibigan, lalo na nung malaman nito na patay na ang asawa noon. Maraming beses niya na kasing tinawagan si Glyza, ngunit hindi niya makontak ang kanyang kaibigan. Sinubukan niya rin yung i-message sa social media accounts, ngunit wala rin siyang makuhang sagot. Paulit-ulit niyang pinindot ang doorbell hanggang sa may lumabas na isang katulong. Sir? Sino po sila? Ano pong kailangan nyo? Ako po si Andre. Kaibigan ko si Glyza. Gusto ko po sana siyang kumustahin at makausap. Nandyan po ba siya? Ay, kaibigan po kayo ni Ma'am Glyza, sir. Ay, wala na ho dito ang kaibigan ninyo. Ang totoo po niyan, naawa po talaga ako sa nangyari sa kanya.
tulungan niyo ho siya. Kailangan niya ho kayo. Kapag nakita niyo ho siya, pakisabi na lang na sorry. Hindi ko siya magawang tulungan dahil kailangan na kailangan ko ho ang trabaho ko para sa mga anak ko. Paano ko ho siya tutulungan? Bakit? Ano po ba talaga nangyari sa kanya? Nung mga oras na yon, ibinigay ng katulong ang pangalan ng mental institution na aksidente niya lamang narinig sa kanyang mga amo at sinabi kay Andre ang kanyang mga nalaman. Maraming salamat po sa tulong niyo. Tatanawin ko ho itong malaking utang na loob. Aalis na po ako. Nang makapasok ang katulong, agad naman yung inusisa ni Vina. Ay, wala po, ma'am. Nagtanong lang po kung may malapit daw hong paupahan dito. Sabi ko ho ay magtanong-tanong na lamang siya sa iba. Marami ho akong ginagawa. Mabuti naman. Siya nga pala, kung sakaling may pupunta dito at hahanapin ang bruhang ina ng apo ko, sabihin mo matagal nang wala dito. Sabihin mo naglayas na, sumama sa ibang lalaki at wag niyong papapasukin dito sa pamamahay ko. Naintindihan niyo? Huwag kayong tatanga-tanga kung ayaw niyo masaktan at mawalan ng trabaho. Sige, bumalik na kayo sa ginagawa ninyo. Samantala, nung araw ding yun, pinuntahan ni Andre ang nasabing mental institution at nagtanong-tanong tungkol sa pasyente na kanyang hinahanap. Hindi man lamang siya pinapasok ng security guard matapos marinig ang pangalan ng babae na kanyang itinatanong. Bakit bang kulit mo? Sinabi na ngang wala, hindi ba? Kung talagang wala siya dito, bakit hindi niyo ako papasukin? Manong guard, parang awa niyo na. Kailangan niyang tulong ko. Kailangan natin siyang tulungan. Aba, lintik na ito ah. Saksakan ng kulit. Sinabi na ngang wala eh. Patuloy na nagpumilit yon nang makita naman ng nurse na isa sa mga naka-assign kay Glyza. Bakit hindi niyo na lang siya papasukin para maniwala siya na wala dito ang pasyenteng hinahanap niya? Kahit kailan talaga pahamak rin ang nurse na to eh. Kaya bago-bago masyadong nakikialam. Ewan ko na lang kung hindi mawala ng trabaho yan dahil sa pakikialam niya. Kita mo na, masyado ka mayabang. Kung umasta ka, akala mo pag-aari mo tong ospital. Sir, pwede ko bang malaman kung sino ang tinutukoy niyong pasyente? Posibleng bagong pasyente lang siya dito dahil kapapanganak lang niya. Glyza ang pangalan niya. At ito ang itsura niya. Siya nga. Kaano-ano niyo siya, sir? Kaibigan niya ako. Inilahad ni Andre ang buong pangyayaring nalaman niya base sa kwento ng kasambahay ng mga magulang ni Mark. Dahilan para makaramdam ng labis na awa ang nurse para kay Glyza. Mas mabuti ho kung ire-report niyong pangyayaring ito sa mga pulis o kung sino man po makakatulong sa inyo para makaalis ho dito ang kaibigan ninyo ng ligtas. Habang ginagawa niyo po yun, makakaasa kayo na hindi ko pababayaan ang kaibigan ninyo. Agad namang lumabas si Andre na noon ay nakipagtitigan pa ng masama sa gwardya ng ospital na yon. Pagsapit ng gabi, masinsinang kinausap ng nurse si Glyza ng madatnan nun na humahagulgol ang babae habang yakap-yakap ang isang unan. Ano na naman ang ituturok niyo sa akin? Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na hindi ako baliw? Mamawala kayong puso para pasakitan ng inosenteng katulad ko. Maging masaya sana kayo sa halaga ng pera na ibinayad sa inyo habang araw-araw at gabi-gabi akong pinapatay sa sakit na mawalay sa anak ko. Pagbabayaran yung lahat ng to, babalikan ko kayong lahat. Huminahon ka. Huwag ka mag-alala. Hindi na kita paiinumin ng gamot na hindi makakabuti sa kalusugan mo. Ang ilan sa mga ito, kailangan mo para makatulog ka na maayos. Matinding depresyon ang pinagdadaanan mo. Alam ko na ang totoo. Konting tiis na lang. Makakalabas ka rin dito at makakasama mo ng anak mo. Pero habang hindi pa dumadating ang araw na yon, kailangan mong magpalakas. Naniniwala ka sa akin? Oo, pero walang pwedeng makaalam sa kung anong pinag-usapan natin ngayon, ha? Kailangan natin mag-ingat dahil hindi naman natin alam kung sino talaga ang kasabwat ng mga biyanan mo dito sa loob ng ospital. Magdasal ka lang. Malalampasan mo rin lahat ng pagsubok na pinagdaraanan mo. Salamat. Akala ko wala na akong pag-asa pang makaalis dito. Tama ka. Kailangan ko maging matapang at lumaban para mabawi at makasama kong anak ko. Hindi ako natatakot kahit gaano man sila kayaman. Hindi ko sila atrasan.
Babawiin ko ang anak ko. Isinusumpa ko yun. Sa tulong ng kaibigan ni Mark na may-ari ng bar at kakilala nitong abogado, tinungo nila ang ospital at binalaan ang mga yon na posibleng makulong at isara ang institusyon sa oras na malaman na may katiwalian na nagaganap sa ospital. Napatunayan din ng mga yon na wala talagang sakit sa pag-iisip si Glyza. Idinaan pa nila sa isang test upang tuluyang makalabas siya sa mental institution. Sa takot ng may-ari na maipasara ang kanyang negosyo, nanikluhod yun kay Glyza at nangakong tutulong na lamang sa kahit anong paraan upang makabawi sa babae, wag lamang magreklamo sa kanila. Tinanggap na lamang ni Glyza ang inaalok nitong tulong upang tuluyang maisagawa ang kanyang planong pagbawi sa anak at paghihiganti sa kanyang mga kinilalang biyanan. Isa pa, nakita niya rin kung gaano karaming mawawalan ng trabaho kapag ipinasara ang ospital na yon. Maraming kaibigan si Mark na nagtulong-tulong para makapagsimulang muli si Glyza. Gayun din si Andre na naging katuwang niya sa bawat plano. Nang malumbalik ang lakas nito gamit ang perang nalikom niya ay nakipagsosyo siya sa kanilang boss na may-ari ng resto bar kung saan sila kumakanta ng kanyang kaibigan. Bumalik siya sa pagkanta habang lumalago naman ang pera niya nang hindi niya namamalayan. Handa na akong harapin sila. Magsasampa ako ng kaso para sa kustudiya ng anak ko. Ako ang nanay niya, kaya ako may karapatan sa kanya. Wala na silang may babato pang dahilan dahil kaya ko nang buhayin ang anak ko. Hindi mo ba talaga sila sasampahan ng kaso sa ginawa nila sa'yo? Hindi na kailangan, Andre. Yung anak ko lamang ang kailangan ko, wala nang iba. Isa pa, magsasayang lang ako ng oras. Kapag nakuha ko ng anak ko, ayaw ko na makita pa ang mga pagmumukha nila. So, ganun-ganun na lang yun? Paano kung guluhin ka pa rin nila at gumawa ng bagay na mas ikakapahamak mo? Huwag ka mag-alala dahil hindi ko na sila bibigyan ng pagkakataon para gawin yon. Hindi na, Andre. Mas malala pa sa mabulok sa kulungan na mararanasan nila. Gagawin kong impyerno ang buhay nila hanggang sa gumapang sila sa sakit at hirap. Makalipas ang ilang buwan, matapos ilaban ang kustudiya ng kanyang anak ay naipanalo niya yon. Hindi na siya nagsayang pa ng panahon at agad na tumungo sa bahay ng matapobre na mga magulang ni Mark. Makakagawa rin ako ng paraan para makabalik sa amin ang apo ko. Ano na naman ang pinaplano mong kademonyohan, ha? Ito na ang huling beses na makikita mong anak ko at hindi niya na kami mapaghihiwalay pa. Dahil isa sa mga araw na to, mawawala na rin sa iyong lahat ng pinagyayabang mo. Tandaan mo yan. Ted, ang apo natin. Gumawa ka ng paraan. Ibalik mo sa akin ang apo ko. Tama na. Hayaan na natin siya. Marami pang bagay na dapat pagtuunan ng pansin. Marami akong inaasikaso ngayon. Pasasaan ba't kapag wala na siyang may palamon sa anak niya, ibabalik niya rin yun sa atin. Makalipas ang isang buwan. Ano bang nangyayari? Hindi pwede mabankrupt ang mga negosyo natin. Paano na tayo? Ginawa ko ng lahat. Ikaw, maliban sa pagrereklamo at paghingi ng pera, may ambag ka ba? Wisit. Ted, ano nangyayari sa'yo? Ay, Diyos ko. Ano bang tinitingin-tingin niyo, mga inutil kayo? Tumawag kayo ng ambulansya, bilis! Ted, dadalhin kita sa ospital! Mula nung araw na yun, iba't ibang sakit na ang dumapo sa katawan ni Ted, kaya naman wala na siyang panahon para ibangon ang kanyang mga negosyo. Ted, anong gagawin ko? Naubos na ang pera natin, pati ang mga ari-arian natin dahil sa mga operasyon mo. Lumaban ka naman. Huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka. Paano na ako? Alam mo namang wala akong alam sa trabaho. Ted, maawa ka naman sa akin. Kung mamamatay na rin lang naman ako, mas makabubuti pa kung iuwi mo na lamang ako sa bahay natin. Pagod na ako, Vina. Gusto ko nang magpahinga. Sinunod naman ng babae ang kahilingan ng kanyang asawa. Isa-isa na rin na nagsialisan ang mga kasambahay dahil wala na silang maipasahod.
Naibenta na rin pati ang mga mamahaling gamit niya at mga alahas. Samantala, ilang oras na lamang ang hihintayin ko upang matuluyan ka. Tingnan ko lang kung hindi magpumalahaw na parang kalabaw ang asawa mo. At ikaw, babaeng demonyita ka. Ewan ko na lang kung hindi ka magtanda. Napakabait ng apo ko para pasakitan mo. Kahit gaano ka kayaman, wala kang karapatan na hamakin ang pinakamamahal kong apo. At higit sa lahat, ang ipagkait sa kanya ang sarili niyang anak. Ngayon, namnamin mo ang sakit na mawalay sa mahal mo sa buhay na lintik ka. Kinaumagahan. Ted, lilinisan ko ang sugat mo at pagkatapos ay kailangan mong uminom ng gamot. Nilagnat ka na naman kagabi. Napakatagal na ay hindi pa rin naghihilom ang sugat mo dahil sa mga lintik na operasyon na yan. Ay, siya nga pala, tumawag na rin sa akin yung bangko. Huwag naman sana munang hatakin ang bahay na ito. Hindi ko na talaga alam kung paano na tayo. Nahihiya naman akong lumapit sa mga kaibigan natin at ano na lamang ang sasabihin nila. Pagtatawanan nila tayo kapag nalaman nilang... Ay, Ted, ano yang... Mga ipis? Bakit napakaraming ipis dito? Ted, naririnig mo ba ako? Ano nangyayari sa'yo? Hindi pwede. Huwag mo akong iiwan. Ted! Lalong natakot si Vina nang biglang bumuka ang tahi ng kanyang asawa sa dibdib at tiyan. Sabay bumulwak ang napakabahong nana. Tumulo din ang malansang dugo sa ilong noon habang may lumalabas na mga insekto sa kabilaang tenga. Hindi niya naman maipaliwanag kung saan nagmumula ang napakaraming bubwit na pumasok sa kwartong yon. Halos mahimatay sa takot si Vina dahil sa mga pangyayaring yon. Tumakbo siya sa labas at humingi ng tulong. Nang muling pumasok sa loob ay wala ni isang ipis at daga ang naroroon. Wala ng buhay ang kanyang asawa at basang-basa sa sarili nitong dugo at nana na umaalingasaw ang amoy sa buong silid. Nagpasya si Vina na ipakremate na lamang yon at hindi na lamang ipinaalam pa sa iba ang nangyari. Nabalot ng labis na kalungkutan ang buong kabahayan. Para siyang mamamatay sa lungkot sa bawat araw, lalo na at nag-iisa na lamang siya sa buhay. Higit sa lahat, unti-unti nang nauubos ang natitira niyang pera sa kanyang pitaka. Makalipas pa ang ilang araw, nahatak na ng bangko ang kanilang bahay. Naghanap yon ng maliit na silid na maaari niyang upahan. Masikip, maalikabok, katre ang higaan at nang tingnan niya sa ilalim ay napakarumi noon. Bakit ba nangyari sa amin to? Bakit ba ako pinahihirapan ng ganito? Ito na ba ang kabayaran sa mga kasalanan ko? Sinubukan ko lang naman protektahan ang anak ko at ang apo ko laban sa babaeng yon. Paano ako mabubuhay sa lugar na to? Maingay, marumi at mabaho. Aray, ang kati ng mukha ko, pati ng katawan ko. Ano ba naman to? Pati salamin basagat. Bakit nagkakaganitong balat ko? Ilang sandali pa lang ako nandito para magpantal ng ganito kalalaki at ang kate, buwisit na buhay to. Bandang 10:00 ng gabi, lumabas si Vina na nakatalukbong at bumili ng pagkain. Nandidiri namang hinawakan niya ang plastik na pinaglalagyan noon. Malinis ba to? Hindi ba masisira ang tiyan ko dito? Ang arte mo naman. Sa dami ng galis mo sa katawan, nagagawa mo pa mag-inarte ng ganyan? Ititinda ko ba to kung marumi? Oo na, hampas lupa. Nagtatanong lang, nagagalit na agad. At hello, wala akong galis. Allergy yan, no? No, kung yun tagasan ba yun at ngayon ko lang nakita dito? Ay. Pagkatapos kumain, sinapinan niya ang katre upang maiunat ang kanyang katawan. Mayat-maya siyang nagkakamot hanggang sa magkasugat-sugat na yon. Paano ako makakatulog? Sobrang hapdi at kate. Kailangan ko na magpaderma, kaya lang
Wala na nga pala akong pera. Tawagan ko kaya mga kaibigan ko at baka sakaling mapahiram nila ako. Kaya lang, hindi pwede. Walang pwede makaalam na naghihirap na ako. At paano ako magpapakita sa kanila kung ganitong itsura ko? Ano ba kasi ito nangyayari sa akin? Aray ko, ang sakit ng tiyan ko. Nasusuka ako. Sabi ko na nga ba marumi yung pagkain na yun eh. Umanda siya sa akin bukas. Dahil sa labis na pananakit ng tiyan, pinagpapawisan na rin siya ng malamig, hanggang sa nanghina at hindi na namalayang nakatulog na sa kanyang kinahihigaan. Paggising ni Vina kinaumagahan ay hinang-hina na siya at muling tiningnan ang kanyang itsura sa basag na salamin. Nanginginig ang kamay na hinawakan ang kanyang muka na malayong malayo na sa dati niyang itsura. Bakit mo pa ako pinahihirapan ng ganito? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay ng ganito. Pagod na ako. Kunin mo na lang ako. Naririnig mo ba ako? Gusto ko nang mamatay. Sa kabilang banda, marami ka pang dapat matutunan sa buhay. Isa pa, hindi ka pa nga nagbabago ay gusto mo na agad mamatay. Masyado ka namang excited na pumunta sa impyerno. Ay, yan ang napapala ng mga taong katulad mo. Akala mo madadala mo ang karangyaan hanggang sa ikalawang buhay? Ano ka ngayon? Mahirap kami pero hindi hamak na mas kaawa-awa ka kesa sa amin. Buti nga sa'yo. Makalipas ang isang buwan, dahil hindi pa rin siya makabayad sa upa sa kanyang tinitirhan, ay pinalayas na siya ng may-ari. Kahit anong pakiusap ay hindi man lamang siya pinakinggan noon. Nagpalakad-lakad na lamang yun sa kung saan-saan, hanggang sa tuluyan ng mawala sa katinuan. Madalas na memerwisyo ng mga nagtitinda ng pagkain at nananakit din. Kaya naman, hinuli yun ng mga opisyal ng barangay at dinala sa pampublikong mental institution. Ano ba? Bitiwan niyo ako mga hampas lupa! Bakit niyo ako dinala dito? Hindi ako baliw! Nang maisama sa mga kababaihan na may kondisyon sa kaisipan, ay lalo lamang nagwala yun sa galit. Huwag kayong lalapit sa akin! Mababaho kayo! Malalansang hampas lupa! Nakakadiri kayo! Dahil sa kanyang inasal, pinag-initan yon ng mga baliw na naroroon. Pinagtulong-tulungang sabunutan, tadyakan at apak-apakan. Dahil sa nangyari, madalas nasa sulok na lamang yun, takot at umiiyak na parang bata. Hindi yun makatulog dahil sa mga naririnig niyang bulong sa kanyang tainga sa tuwing sumasapit ang gabi. Madalas niya ring nakikitaan ng uod ang kanyang mga sugat. May mga oras na kumikirot ang kanyang ulo at pakiramdam niya ay may mga galamay ng insekto na gumagapang sa loob ng kanyang katawan. Makalipas ang ilang buwan, umayos naman ang lagay ng kanyang pag-iisip dahil sa mga gamot, ngunit wala pa ring pagbabago sa kanyang mga sugat. Minsan niya nang narinig na pinag-uusapan siya at nababanggit ang tungkol sa barang. Nung mga oras na yun ay naalala niya si Glyza. Patawarin mo sana ako. Nagsisisi na ako sa mga kasalanan ko sa iyo. Alam kong huli na para may tama ako ang mga pagkakamali ko. Gusto ko pang makita ang apo ko. Miss na miss ko na siya. Isang araw, habang nasa labas at nagkakatuwaan ang kanyang mga kasamahan, nagkaroon ng pagkakataon si Vina para tumakas. Lumusot yun sa isang awang ng sirambakod sa likod na bahagi ng building ng mental institution. Hindi na ako babalik sa loob. Hahanapin ko ang apo ko. Hahanapin ko sila. Hihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko. Muli siyang nagpalakad-lakad at namamalimos habang nagbabaka sakali na makita si Glyza at ang kanyang anak.
hanggang sa tuluyan ng maging pulubi na umaasa na lamang sa grasya na nagmumula sa lahat ng kanyang makakasalubong. Masaya na sa isang tinapay at tubig upang malamnan lamang ang kanyang sikmura. May ilang tao namang nag-aabot ng pagkain at damit na labis niya namang ipinagpapasalamat. Sa kabilang banda, mabuti naman at pumasyal kayo mag-ina. Abay, miss na namin itong pinakamamahal naming apo. Ang gwapo-gwapo at ang bait-bait pa. Buti at nagmana sa ugali ng... Oh, ayan ka na naman. Ang hilig-hilig mong bumalik sa nakaraan. Imbis na nakakalimot ng apo mo ay dadali ka na naman dyan. Siya nga pala, ano ng balita? Tinodas mo na ba? Tinigilan ko na. Sabi mo mag-move on na, di ba? Isa pa ay sapat na yon dahil wala na siyang kakayanan pang apihin ang kahit na sino man. Napagbayaran niya na ng higit pa sa sobra ang mga kasalanan niya. Ako naman itong malilintikan kapag, alam mo na, ipagdasal niyo na lamang ako na mapatawid pa ako ng Diyos sa mga pinagkagagawa ko. Ilang beses ko na kayong pinigilan noon at pinatigil sa pambabarang pero ako rin ang dahilan kung bakit. Hayaan mo na, apo. Nagkasala na rin naman ako ay lulubos-lubusin ko na. Kung hindi ko ginawa yon, baka kung ano pang gawin nila sa'yo. Hindi ko kakayanin kung may mangyayaring masama ulit sa'yo, apo ko. Alam mo naman na ikaw ang buhay namin ng lolo mo. Sobrang mahal na mahal ka namin. Kung pwede nga lang ay bantayan ka namin hanggang sa ngayon. Kaya lamang may sarili ka ng buhay na dapat pagtuunan ng pansin at naiintindihan namin yon. Salamat po sa lahat, Lola. Hanggang ngayon kayo pa rin po ni Lolo ang sandalan namin. At ngayong may nabili na ho akong bahay para sa atin, hindi nyo na ho ako kailangang mamiss. Kami ni Baby, dahil magkakasama na po tayo, isasama ko na kayo pabalik na Maynila. Abat, ay matutupad na ang pangarap ko na makapunta man lamang sa Maynila bago mamatay. Makakapasok na ako ng mall. Opo, may papasyal ko na ho kayo sa Maynila anumang oras. Malapit lamang po tayo doon. Masayang-masaya ako sa lahat ng naabot mo, apo. Sobrang proud kami sa iyo ng lolo mo. Mas proud po ako sa inyo. Hindi na ho kasi kayo nag-aaway. Ay, napagod na akong awayin siya. Pero 1 buwan pa lang naman akong mabait sa kanya. Kapag ka naboboring, alam mo na. Jesus Mariosep naman talaga, oo. Siya, bumiyahe na tayo agad ng Malibangka. At nang hindi akong pinagdidiskitahan mo. Apo, marami bang magaganda doon? Anong sabi mo? Magagandang pasyalan. Ikaw naman, oo. Kapal ng pagmumukha mo. Nahahanap ka ng maganda. Akala mo naman ay makakabingwit ka pa sa itsura mong yan. Kung mambababae ka lang doon, maiwan ka na lamang mag-isa dito. Hay, ayan na naman kayo. Tama na yan. Huwag na kayo nag-aaway at kapag umiyak tong apo ninyo, hay nako, mahihirapan na naman tayong patahanin. Ay, siyempre, nagmana sa'yo yan. Ganyan na ganyan ka rin nung maliit ka pa. Apo, pasensya ka na sa lolo mong pasaway, ha? Makalipas ang 7 taon, sa labas ng simbahan, may hawak ang isang batang lalaki na isang supot na may lamang prutas at iba pang pagkain. Tumakbo yon papunta sa isang matanda na nakaupo sa gilid ng simbahan. Lola, pagkain po, dinala ko po ito para sa inyo. Salamat, bata. Napakabait mo naman. Nasaan bang nanay mo? Sabi mo ipapakilala mo ko sa kanya. Lagi po kasing busy ang mami ko, kaya hindi ko po siya kasama ngayon. Si Ninong Andre po ang kasama ko, nandun po siya sa car. Sabi ko po kasi sandali lang po ako. Sige po, kainin niyo na po yan. Tapos, ito po money po galing kay mami ko, bigay ko raw po sa inyo. Sabi ko po kasi kawawa kayo dito, wala po kayong house Ikaw talagang bata ka. Sige na, bumalik ka na sa ninong mo. Bye-bye po, wag po kayong mag-alala. Sa susunod po, makikilala niyo na si mami ko. Mabait po yon. Napakabait at malambing na bata. Siguro ganyan na rin kalaki ngayon yung apo ko.
Kaya siguro napakagaan ng loob ko sa kanya. Ay, ilang taon na nakalipas pero hanggang sa ngayon, hindi ko pa rin sila nakikita. Samantala, napalabas na ng sasakyan si Andre upang hanapin ang kanyang inaanak. Ay, nasan na ba yun? Pambihira, sabi saglit lang. Nakipaglaro pa yata eh. Tito Ninong, I'm here! Saan ka ba nagpunta? Doon po, nandun po yung lola na walang house eh. Kawawa po siya. Ang dami niya pong scar sa face, tapos ang dumi po ng damit niya. Pwede po ba natin siyang bigyan ng damit? Pwede naman. Sasabihin natin yan sa mami mo. Baka may mga damit siyang ipamimigay. Alam mo, manang-mana ka sa nanay mo. Pero mas malala yung pagiging caring mo sa mga palaboy. Parang sa susunod na request mo bilhan na natin sila ng bahay. Halika na't susunduin pa natin ang mami mo. Hinihintay na tayo nun. Tito Ninong, bakit lagi niyong sinusundo si mami? Love mo siya, no? Ha? Love? Kung ano-ano na naman ang iniisip mo. Ikaw talaga, kabata-bata mo pa, ang dami mong alam. Love mo si mami ko kasi lagi mo siyang inaalagaan. Alam mo, kami kasi ng mami mo, best friends kami. Hindi kami mabubuhay at sasaya kung hindi kami magkasama. Hindi po ba pwedeng kayo na lang ang daddy ko? Pwede naman. Para mo na rin naman akong daddy pero kahit kailan, hindi ko mapapalitan ng daddy mo sa buhay ng mami mo. Kaya, Tito Ninong mo na lang ako. Tumango-tango na lamang ang bata at mahigpit na humawak sa kamay ni Andre at ngumiti na parang hindi kumbinsido sa kanyang mga sinabi. Nang sunduin nila si Glyza na noon ay nag-aaral upang mas mapalawak pa ang kanyang kaalaman sa pagpapalago ng negosyo, ay bukang bibig pa rin ng anak nito ang tungkol sa matandang kaibigan niya doon sa may simbahan. Dahil sa hiling ng bata, naghanap sila ng mga damit at iba pang pwedeng ibigay sa nasabing matanda. Isang araw. Mami, dito po. Bilis po, Mami. Oh, dahan-dahan ka lang, anak. Baka naman madapa ka niyan. Pambihira naman talaga tong anak ko, oo. Konting-konti na lang, magseselos ng lola mo. Lola, nandito na po ulit kami. May dala po kami para sa inyo. Kami? May kasama ka? Anak, ang bilis mo naman tumakbo. Magandang umaga ho sa... Glyza? Ho? Bakit niyo ako kilala? Siguro dahil ganito na ang itsura ko kaya siguradong hindi mo na nga ako namumukaan. Pero masaya ako na makita ka para makahingi ako ng tawad. Siya na ba ang apo ko? Anak, halika dito kay Mami. Mami, bakit po siya umiiyak? Galit po ba kayo sa kanya? Kilala niyo po ba siya? Anak, sorry pero kailangan na nating umalis. Halika na. Pero, Mami... Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko sa iyo noon. Hindi ko hangad na patawarin mo ko. Gusto ko lang malaman mo na nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Hindi na lamang sumagot pa si Glyza. Ngunit nang maalala niya ang mga nangyari ay hindi niya mapigilang mapaluha. Lumakad sila papalayo habang palingon-lingon naman ang kanyang anak sa kinauupuan ng matanda na halos hindi na makayanang makatayo. Mami, sorry na po. Huwag na po kayo mag-cry. At niyakap na lamang ni Glyza ang kanyang anak ng mahigpit. Sorry anak ko. Akala ni Mami, nakalimutan ko na ang lahat. Pero hindi ko akalain na manunumbalik lahat ng ginawa niya sa akin noon. Sorry kasi hindi ko pa siya kayang patawarin sa ngayon. Pero ipinagdadasal ko na balang araw, may bibigay ko rin sa kanya ang kapatawaran na yon. Huwag ka na mag-cry-cry, Mami. Don't worry, tutulungan ko kayo mag-pray na ma-forgive niyo po siya para totoong happy ka na po talaga. Makalipas ang isang linggo, kinuha ng ilang social workers na kumukupkup sa mga palaboy ang matanda upang maibigay ang kanyang pangangailangan. Pambihira ka talaga. Nagawa mo pang tulungan ang bruha na yon. Ay, hindi ko rin po maintindihan ang sarili ko, Lola. Kahit sobrang galit ako sa kanya.
Nakaramdam pa rin po ako ng awa nung makita ko ang lagay niya. Mukha naman pong nagbago na nga siya. Isa pa, sapat naman na siguro yung hirap na pinagdaanan niya para pagbayaran lahat ng mga kasalanan niya. At saka, mali rin namang gumanti tayo sa ganoong paraan. Ay, kung sa bagay, mas maigi na rin nang tuluyan ka na makausad sa mga nangyari. At saka, nanay pa rin naman siya ng tatay ng anak mo. Tama ho kayo. Alam ko na sa kabila ng masamang ugali niya, hindi naman gugustuhin ni Mark na makita siya sa ganoong kalagayan. Habang nag-uusap ang dalawa, ay siya namang dating ni Andre na may dalang bulaklak. Oh, para saan yan? Anong meron? Ano pa nga ba? Yung anak mo, inutusan akong bilhan ka ng bulaklak, ibigay ko raw sa'yo. Tapos ayun na, nasa labas, nakikipaglaro na sa mga bata. Bakit mo naman sinunod? Nagpatalo ka na naman sa inaanak mo. Makulit manang-mana sa'yo. Aba, sa wakas ay may lakas na rin ng loob na manligaw itong si Andre. Naku, hindi po ako nanliligaw. Alam mo ikaw, para kang pinipilit. Hindi rin naman ako magpapaligaw sa'yo, no? Okay na ako sa kung anong meron tayo ngayon. Ihampas ko kaya to sa mukha mo na matauhan ka. Kahit hindi mo sabihin, noon pa man alam ko nang mahal mo ko. Masaya naman na tayo at kahit anong mangyari, nandito lang tayo para sa isa't isa. Ay, anak ng torpe naman talaga, oo. Siya, maghapunan na nga lamang tayo. Gido, tawagin mo na yung apo mo sa labas. Nakayuko lamang si Andre habang tila malalim ang iniisip. I love you. Mahal kita, Glyza. I love you too, Apo. I love you raw, apo, hoy. I love you too. Salamat palagi. Pero, wag muna nating ipilit yan, okay? Tara, kain na lang muna tayo. Sige ba? Yon! Isa na namang malupit na kwento mula sa channel natin. Pasensya na po kayo, medyo magaspang lang yung boses ni Enteng. Inubo tayo kahapon nabasa yata ng ulan sa probinsya. Pasensya na, pero syempre dapat hindi mawala ang shoutout. Simulan po natin kay Finky Rusi 14. Hi kay Merly Herbolingo. Hi din po kay Pinky ko, kay Manisan Mamot Mapadtaya. Shoutout kay Jerlyn Arabado, kay Celestina Sigua, kay Josie Aniban. Hi kay Jessica Rojas, kay Elizabeth Sabariza. Hello din po kay Romeo Marcelino. Hi kay Joy Yatutab. Shout out kay Land TV 2. Kay Mary General Rhea Batiduan. Hi po kay Mira from Batangas. Kay Roslyn Gumok. Kay Pureza Tagiwalo. Hi kay Leonila Mempin. Kay Arlene Torquiza. Kay Leia Tan. Hi po kay Gemini 06. Shout out kay Boss Kimpoy Feliciano. Hi kay Robert Crimen, kay Noemi Garcia Pabunan, kay Angelina Ignacio, Rosalyn Rodriguez, Edgardo Fontanilla. Hello po kay Jennifer Sacris, kay Tolpu, Virgie, Mag, Jasmine, at sa Team MP. Cheers! From Jessica Sobremonte. Hi po kay Monica Nieves, kay Joy Frias Vargas, kay Cleo Abalos, kay Monet Soto. Shout out kay Jamie Rubio. Jamie Rubio, dubber? Hi po kay Rosemary Casonete. Shout out kay Filipina Palsario, kay Ruben Isip, kay Grace Noses, Janice Agan, at kay Zoe Agan. Hello po kay Beth Mercado, kay Mardy Suzuki, kay Ryzen Sean, Cassandra Hilary May, Stephanie Faye, at kay Hayati from Vanji Sambile. Hello po kay Vicky Abut, kay Ami Viray, kay Ryan Alba, kay Mama Pango Loretta from Elidia Bobes. Hi po kay Amalia Kanamaru, kay Mariam Ahmed Hisham. Hi po sa Galedo family from Babes. Shout out kay Maria Benitez, kay Vimelda Gapultos, sa Bongapat at Baloloy family from Julie Ann Bongapat. Hi po kay Vilma Bautista, kay Galen Ukol, Christine Rubite. Hi kay Emelita. Hi po sa Daloso family at kay BF na si Noli Lacorte from Lynn Kaunes. Hi kay Marieta Marapaw, kay Roxanne Gaudicos, Samantha A.
from Sun Clouds. Shout out kay Elizabeth Pamintuan, kay Ligaya M. Sadyasa, kay Elizabeth Dungka, Abel Hipolito, hi kay Winnie Sarial, kay Gay Somodio, kay Odi Bargamento, kay Michelle de la Cruz, Celia Tolentino. Hello po kay Salvacion Roldan, kay Rashan Yan Licarte, hi kay Jocelyn Murilla, kay Dimples Yumi, Rowena Goles, Marian from Albay, kay Imelda Ofalia, kay Shander de Guzman, kay Merly Amistad, hi po kay Raquel San Luis, kay Analie Vallega, kay Hana Maylin Sesgundo, Jelana Amanda, hi po kay Richard Rivera, Mea Espiritu, Asodicen Cerila, hi po kay Mirasol Masuher, kay Hermenia Arcilia, kay Salvacion Roldan, Marjeline Pasil, hi po kay Zalhi Cruz, Maying Melanie Pamplona Paderna from Mayet Pineda, hi po kay Marisa Gante, shout out kay Billy Ray Jenny May at kay Ray Buendia from Lucy Buendia. Hi po kay Jubel Baldonasa, kay Delilah Dumdum Donna, hi kay Laura Lee Altarejos, kay Arnel Claridad, shout out po kay Hani Austria, kay Asia Makalindong, kay Lydia Lopez at kay Rosalina Bogayong. Yung po mga hindi natin nabanggit, meron pa po tayo bukas. Maraming salamat po mula sa Kwentong